po kami papayag, kaming mga former Marcos loyalist na nagising sa katotohanan ay hindi po papayag na siya ay ma-impeach. Sir, tama ba yung pagkakarinig ko kanina, hindi pa po ninyo nakakausap si Sir Chavi? And may balak po ba kayong kausapin si Manong Chavi po para sabihin po yung pagsuporta sa kanila? Sa totoo lang, honestly speaking, hindi pa talaga. Pero kami nagkakasundo na kakausapin namin para siya ay makumbinsi na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil sa maraming kadahilanan. Una, ang kompetensi. Kompetensi ng what? Kompetensi of financial. Meron po siya niyan. Kaya hindi na po yan mangungurakot. Nakakatakot po mag-alala ng pangalawang Pangulo kapag kurakot din. Pero sa katauhan ni Manong Chavi Singson na aming isinusulong bilang maging pangalawang Pangulo is meron siyang financial capacity at hindi niya nahangarin pang mangunakot. At nakita naman po natin ang lalawigang Ilocos Sur kung gaano kaunlad at kung gaano na ang mga mamayan doon ay walang reklamo sa uri o antas ng kanilang pamumuhay dahil na ibibigay nung panahon pang si Manong Chavi Singson na isa pang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Sur. Halos lahat ng kanilang mga pangangailangan ng kanilang lalawigan ay natutugunan. Maging ito man ay personal o family problem, siya ay nakaagapay sa mga mamayan o lalawigan ng Ilocos Sur. Kaya napakaganda kung mailagay natin siya sa buong bansang Pilipinas para maging kaagapay ng ating Pangulong Sara Duterte. Sir, gumugulong pa rin yung impeachment proceedings ngayon sa Kamara. In case man na bumoto na yung ating mga congressman na may probable cause, umakyat sa Senado at ma-convict po o ma-impeach at matanggal po sa pagka-vice presidente at ma-bar na po sa pagka-possible vice president sa United. Do we have any alternative po? Ano po ang balak ng ating grupo kapag ka natakawin po yun? Ma-bar po siya sa pagtakbo sa 20 presidential elections dahil po dun sa impeachment. So, magandang hapon muli sa ating lahat at sa ating mga bisita. So, kung sakaling man ang ating Vice President ay na-impeach sa gumulong na impeachment ngayon, ang grupo ay hindi po nag-atubili na isolong ang mga Duterte ng replacement sa ating Vice President. Ipatuloy pa namin na idadalhin ang Duterte para mamumuno sa bansang Pilipinas. Actually, para sa akin, for my own opinion and observation, ito ay kulay politika. Kung dadaanin ito sa legal fight, hindi naman may impeach si Sara Duterte o si Pangulong Sara Duterte. Malabong ma-impeach po. Ito po ay mangyayari lamang dahil binabraso nila. Masyado nilang pinupolitika. Instead na isipin nila ang kaunlaran ng bansa kapag merong umupo na may malasakit sa ating lipunan, ay hindi kabaligtaran. Kanilang pinagtutulungan at pinagkakaisahan. Nasa kanilang power. Nasa kanilang pondo. Kaya lahat gagawin nila para lang masira ang ating Pangulong Sara Duterte. Kaya hindi ang 32 million na bumoto at nagtiwala kay Pangulong Sara Duterte ay malaking question mark po yan kapag siya ay na-impeach. Dahil ako bilang isa sa 32 million onward, paramihan, baka ngayon hindi na 32 million ang nagtitiwala at nagkakagusto sa ating Pangulong Sara Duterte, napakarami na po. Kaya hindi po yan papayag na ma-impeach. Ang problema natin ngayon, kung sino ang mga involved sa maletang nakawan na pera, sila pa ang mga investigador ngayon sa impeachment na yan. Kaya, God knows everything. Ang tiwala namin mga 32 million na nagtiwala sa Pangulong Sara Duterte, ang kakampi namin dyan ay ang Diyos. Siya ang magtatandahana kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maging Pangulo ng bansang Pilipinas
Dahil nakakaawa na po ang bansang Pilipinas. Sobra-sobra na ang pamumulitika. More politics but lack of service. Yan po ang nakikita namin. Kaya hindi po kami papayag, kaming mga former Marcos loyalists na nagising sa katotohanan ay hindi po papayag na siya ay ma-impeach. Lalo na po kung wala namang grounds at masyadong politika lang ang nakikita namin dito. Sir, ito po bang initiative natin ay alam ni VP Sara? Nakausap niyo na po ba siya and supported po na yung grupo? Hindi pa namin nakausap, pero meron na kaming mensaheng ipinarating sa kanila na napupusuan namin si Manong Chavit Singson na maging pangalawang Pangulo. Dahil aming napapatid na wala pa naman siya talagang napipisil kung sino ang gusto niyang pangalawang Pangulo. Pero kami nga po bilang mga concerned citizen, concerned organization ay nagkaisa at napagkasunduan na itandem si Manong Chavit Singson. Dahil nakikita namin, hindi nila mapupolitika si Manong Chavit Singson. Bakit? Dahil hindi po siya kasalukuyang government official. He is in private life. Kaya hindi nila magagawang siraan, hindi nila magagawang i-demoralize, hindi nila magagawang i-character assassination. Bakit? Para silang nagtampo sa bigas pag kinalaban nila si Vice President Chavit Singson. Sir, magandang hapon po. Sir, you're mentioning about Chavit Singson na rin. The last election, hindi siya natuloy sa pagtakbo bilang senador because of health reasons. Kung sakasakali, syempre given the age of Manong Chavit, who's your alternative pag hindi mo siya tumuloy sa inyong proposal na itandem kay VP Sara? Regarding dyan sa bagay na yan, for clarification lang tungkol sa health issue, makita ka namin si Manong Chavit ng nakaraan pa, malakas naman at may kakayahan. Pangalawa, pagdating sa pagseservisyo naman, ang gumagana dyan, ang kanyang puso, malasakit sa bayan at mamayan. Kahit nakahiga ka na sa hospital, kung talagang gusto mo maglingkod, makakapaglingkod ka. Dahil meron kang mga tao o mga sekretary na pwede mong mautusan para magbigay ng serbisyo o representative para magserbisyo. Ngayon, kung sakali mang hindi siya umayon o hindi siya namin nakumbinse, ilalagay o ibibigay namin ang final decision making sa Pangulong Sara Duterte. Siya po ang may karapatan at nakakaalam kung sino ang gusto niya talagang iupo o sino ang gusto niya maging kapartner bilang pangalawang Pangulo. Dahil sila ang magsasama, sila ang magtutulungan, dahil kailangan po pag Vice at President, kailangan may teamwork, may pagkakaisa. Yun po ang wala ngayon. Magkalaban ang Vice at ang Pangulo. Namumulitika ang Pangulo habang ang Vice ay nagseservisyo ng totoo. Sir, para lang sa context ho ng inyong movement, gaano karami ho yung inyong samahan, itong grupo na ito? Nationwide kamo po itong movement na ito? And you were saying most of the members are former Marcos loyalists. Can you please let us know lang kung ano-ano ho ba itong grupo na kabilang dito sa movement po na ito? Gaano karami? Sino-sino? Salamat po. So, sa movement na sumusulong po sa grupo na sa Charles Sara Chavit, marami na po mga movement. Isa na po ang ating movement na Sara Inday Ing, at Maasaga, at iba pang mga grupo na nagsusuporta. 700 more ang ating mga grupo na sumusuporta sa Inday Sara at Chavit. For clarificatory answer doon sa ano po ninyo, ang movement nito ay composed ng 700 groups, parallel groups ang sumusuporta po dito sa ano na to. So kabilang na dito ang kilusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas Incorporated, na composed nito ay nasa more than 10 million members kami na sumuporta noon kay Bongbong Marcos. Now nasa Sara Duterte na ang organisasyon na ito. So yan,
sa 700 na organizations na sumusuporta at bumubuo dito sa movement na ito, solid po ito na para kay Sara Duterte sa 2020. Hindi lang po kayo puro taga Mindanao, sir. Di ba? Meron mga taga Luzon. Yeah, ang dito sa organization ko na lang, sa KBL Pilipinas Organization Incorporated, ay compose ito ng mga members and leaders na magagaling sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you. For clarification lang ha, kasi mayroong natanggap akong mensahe na kahapon pala, tumawag ang OBP. Thank you, Lord. Tumawag ang OBP at nagtatanong tungkol dito sa magaganap na event. Kasi mayroon po namang coordination nito. Yun nga lang, siyempre, actually confidential eh. Pero yun na nga, nabanggit na tumawag ang OBP, Office of the Vice President, at nagtatanong. At plano talagang dumalo, kaya lang some of security reason, yun na, hindi na natin masasabi kung darating nga o hindi. Ano question mark eh. Yun na lang. Basta ang importante, alam nila ang naganap na ito. At pangalawa, susugang ko lang yung sinabi ng aking mga ka-former regarding dun sa kung gaano ang dami. Actually, yung binanggit nila, bilyon na, mga political organization po yun. Iba't ibang political organization. Paano naman po yung sektor ko? Bilang isang OFW advocate leader, napakarami po niyan. Internationally po ang aking kinaaliban na grupo. OFW and ex-OFW. Kaya napakarami po niyan. Pangalawa, paano naman po yung mga hindi nakapabilang sa mga political organization na magtitiwala sa aming isinusulong? Kaya napakarami po. This is not a matter of na kung gaano ang bilang o dami. Ito po, ang magkukumbinsi po kasi sa ating mga mamamayang Pilipino para magboto ng tamang kandidato ay ang nararanasan natin ngayon na sobrang kahirapan. Kaya sila mismo ay magkukumbinsi na maghalal ng tamang kandidato. Sara Javi, 2028, yan po ang isinusulong namin.